Samahan niyo kami sa aming kakaibang anniversary date ngayong araw na ito. At iyan ang kanyang suot from Temu. Kung familiar kayo sa bagong online application na kung saan marami kang mabibili from China, ayun yung nabili niya. Ngayong araw na ito ay wala talaga kaming idea kung saan sana kami pupunta. So, nag-search na lang kami ng mga places na pwede naming puntahan at kakaibang mga bagay na pwede naming itry ng aming asawa. Tita Laika. Alam niyo ba kung saan kami naghanap? Siyempre sa TikTok. Ang dami kasi naming nakitang lugar na kung saan gusto sana namin puntahan, kagaya ng mga staycation, swimmings, jacuzzi, mga rides. Pero naisip namin na napakalayo ng biyahe. At kinabukasan, ay pasok or trabaho pa ang aking asawa. At itong daanan na to ay na-miss ko. Dahil nag-work ako dati sa Camp Aguinaldo. So, lagi namin dinadaanan to. Sabi ko nga sa asawa ko na ang tagal na natin nung napunta tayo dito. At ang laki na ng pinagbago nito. So malapit lang kasi dito ang una naming destinasyon para sa aming date. Ang date namin na to ay mga plano namin noon na parang pahaging lang na gawin natin to. Susunod try natin to. Pero hanggang drawing nga lang. So maganda talaga kapag biglaan, natutuloy. So along Cubao ang aming napuntahan. At dito tayo unang magdi-date sa Tough Guys Shooting Range. So kung kayo ay may dalang sasakyan, medyo may problem lang sa parking space. Kami ay nakamotor kaya pinark na lang namin sa gilid. At ayan ang mga pricing nila at meron silang Beat the Heat promo na kung saan ito ay nagkakahalaga ng 500 pesos for 10 bullets. At guys, magdala kayo ng valid ID. Ako kasi ay nakalimutan ko ang valid ID ko. Buti na lang at pwede sila kahit picture lang para meron tayong pagkakakilanlan. After dyan ay binigyan kami ng salamin at ng headphone. Grabe, nasa labas pa lang po kami ng room, ay rinig na namin ang tunog ng baril. Mas nakakagulat siya sa loob. Merong nauna na sa amin na mag-shooting. Ayun si tatay na grabe ang pagbabaril halos sunod-sunod. At iyan naman ang asawa ko at ang instructor namin. So huwag kayong mag-alala kung first time nyo lang humawak ng baril. Dahil andyan naman sila para tumulong sa inyo. Tutulungan nila kayo sa paghawak ng barel, especially tatanungin nila kung kayo ay right-handed or left-handed, pati sa posisyon ng inyong paa, pati kung saan kayo titingin. Para naman sa pagbarel ay dapat dahan-dahan lamang. Grabe, alam niyo yon, yung unang putok ng asawa ko ay nagulat talaga ako. O diba, kakaibang date. Yung unang pagpasok namin, isaktong nagbabaril si tatay. Grabe yung kaba ng inabot ng dibdib ko. Pero eventually, habang tumatagal, parang nasasanay na lang din kami. At iba yung adrenaline rush and excitement na binibigay niya sa pag-shooting range. Pwede din kayong mamili ng iba't ibang barel na gusto nyong gamitin. Marami naman sila that time, pero ito yung napili namin, yung Beat the Heat. Alam nyo yun, for 500 pesos makaka-experience ka na mag-shooting. O diba, kahit man lang dito sa firing range, na-experience kong magbarel. Next naman ay ako. So dito ay in-explain sa akin maigi ng instructor namin. Ako ay left-handed. Kaya turo niya sa akin yung sa gripping, yung paghawak ay medyo alalay lang dapat yung sa kanan. At tapos yung pagkalabit ng gatilyo ay medyo dahan-dahan. So naka-blazer pa kasi ako that time at medyo parang naiilang pa ang aking instructor na huwakan ako sa likodan. Dahil nga medyo lumiliyad ako. Kaya naman, inalis ko ang aking blazer para mas makakilos ako na mas maayos. Tandaan nyo rin ang mga guidelines ha. Kung kayo ay may sakit na nervyosa, tatandaan ninyo na dapat ay hindi kayo absent-minded. Dahil baril ang hahawakan ninyo. At syempre, after first round, ay try ulit kami. So, bali 2 round ang tinry namin ng aking asawa. This time naman, inahiyaan kami ng aming instructor na kami ang maglagay ng bala. Dito, mas nakaka-excite yung part na to kasi kami naglagay ng bala. Tapos, may mga part nga lang na yung bala ay tumatalsik sa amin. So, medyo may init yung bala kapag tumama sa inyo. Tumatawa dyan yung asawa ko kasi nasa may babang part daw yung mga tinamaan niya. So, ginagayad ulit siya ng aming instructor para medyo taasan niya pa ulit yung kanyang pag-aim. Actually, habang bumabaril kami ng aming asawa for second round,
ay meron ding mga babaeng nagsubok din ng firing range. Ang kasabayan talaga namin na si tatay ay grabe ang pagbabaril, halos sunod-sunod. Parang uubos siya ng mga scammer dito sa Pilipinas. Pero grabe yung pagpabuwis ng aking kamay dyan. Iba talaga kapag pasmado. So, dito sa round na to, dito na feel ng aking asawa na mahal niya talaga ako at hindi niya ako kayang iwan. Alam niyo kung bakit? Ayan, nilapitan niya pang maigi. Pwedeng tsamba dahil nga sentrong-sentro. Kaya talaga naman sabi ko sa kanya, kapag ikaw ay nagloko, alam mo na. Sa mga gusto ding ma-experience ang ganitong fun, visit Tough Guys here in Cubao. So, syempre, napagod kami sa biyahe at dun sa adrenaline rush na tinry namin or experience na pinuntahan namin. Kaya naman naghanap kami ng kainan along dito. So, dito kami kumain at umorder kami ng pares at silog. After that, ay bumiyahe ulit kami. Bala kasi naming mapa-piercing mag-asawa. O, diba? After ng barilan, mapa-piercing ka. Kaya ng Cap Aguinaldo, binidyohan ko na lang din po. Diba? Nakakamiss din dyan. Soon, babalik din kami dyan. Pero hindi na para magkadi. At ito ay inulan na nga kami talaga ng aking asawa. Medyo makulimlim nga nung umalis kami ng aming bahay. Kaya naman pinagsisisihan namin na hindi kami nagdala ng tsinelas. Pero syempre kahit umuulan, video pa rin ang auntie mo. Makikita niyo sa aking kapote na parang inaamag na siya. Hindi ko alam kung ano yung tawag dyan. Tagulami ba yung tawag dyan? Nagkaroon na siya ng itim-itim dahil sobrang tagal ko siyang hindi na nagamit. Pero dahil nga umuulan at andito na kami, hindi masira ng ulan na to ang aming date. Medyo nagpatila din naman kami ng ulan dahil nga may time na ang lakas ng hangin, kumukulog at bumibiglat. Tapos sobrang lakas ng ulan. Sabi ko nga sa asawa ko ay soon, hindi na kami titigil kapag umuulan. Kasi bibili na kami ng mas magandang kapote. At magdadala na kami ng extra naming tsinelas para naman hindi nababasa ang aming sapatos. Grabe ang forma ng aking asawa na yan. Naka-white shoes pa, ang peg. At dito naman ang aming next location sa Don Antonio, Quezon City. Yung piercing at tattoo shop pala na to ay sa loob ng subdivision. So medyo nalito kami sa location niya. Yun pala ay ito ang bago nilang location. Wala na sila dun sa dati. So sila ay yung nasa second floor. Yang nasa baba daw ay apparel, bilihan ng mga tattoo at food. So ito naman ang kanilang place. So sabi namin mamimili kami ng minimal designs. At binigyan nila kami ng ganito na kung saan pwede namin pagpilian kung wala kaming idea for minimal tattoo. So maganda naman ang mga designs nila. Yun nga lang gusto namin ng asawa namin ay unique. At gusto nga lang namin talaga ay minimal. So ibig sabihin nun dapat ay maliit lamang. At ganyan karami ang kanilang mga ink. Diba, bongga? At dyan, umaura pa ako sa salamin, ang tita mo. May pag-upo pa. So ang ganda nung area, may pagka-antique. So, nung time na yan, wala kaming extra damit. Medyo basa yung aming mga laylayan na damit. Natuyo na lang kami inside that shop dahil naka-aircon din siya. So, sa aming pag-uusap ng aming asawa ay kami ay nagpa-personalize ng aming tattoo. By the way nga po pala, ay by appointment and pwede rin sila for walk-in. Nung araw na yan ay isa kami sa unang customer nila. At kami na rin yung nag-close ng shop. Ayan ang napili namin ng asawa ko. Ang aming zodiac sign, Leo at Pisces. So yung maliit na design na sabi namin ay medyo hindi na ganun ka-minimal. Ang unang pakay namin dito ay piercing. Pero dahil nga nandito na rin naman kami, ay nagpatato na rin kami. Gusto rin kasi namin ng asawa ko na magkaroon ng couple tattoo. So yung mga balak talaga namin, kagaya ng firing range, couple tattoo, and piercing, ay naganap sa mismong araw ng anibersaryo namin. So, mas maganda talaga kapag biglaan. Ito namang shop na to ay Don Antonio's Tattoo. So, medyo matagal na tong tattoo shop na to. At ang maganda dito ay hygienic sila. Medyo matagal yung pag-setup, pero alam mong malinis talaga ang kanilang gawa. Nung time na yan ay medyo kulang pa nga ako sa tulog. Tinatanong ng aming tattoo artist kung nasasaktan ba daw ako. Sa laki ba naman ng tattoo ko sa may braso? Ay masasaktan pa ba ako sa liit na niyan? Medyo mataas kasi ang pain tolerance ko. At iyan na ang aming final look ng aming hand tattoo.
At next naman ang asawa ko. Ayan, sinabihan ko si Ate Luleng, ang aming artist, na medyo alalayan niya ang aking asawa. Kasi mababa ang pain tolerance ng asawa ko. So may binapahid din siyang cream na kung saan pampamanhid. Pero okay naman at caring-caring niya naman sa kamay. Dahil mas malaki yung kamay ng asawa ko ay mas malaking cm yan. So may pagka-konting pricey ang aming tattoo for hand. Pero okay lang kasi maganda naman ang service. At saka ito ang aming anniversary date. Minsan na lang kami makapag-date ng aking asawa dahil sobrang busy namin sa aming work. Kaya kapag kami ay lumabas, ay sinusulit talaga namin ito. Kami nag-umpisa at nagsaradong customer nila. Nagsasara ang kanilang shop hanggang 10 p.m. At lumabas ata kami sa kanilang shop ng 10 something na. Dahil pagkatapos namin magpatat, ay kami ay nagpa-piercing. Yang sa asawa ko ay sa may taas banda ng tenga niya. So sa may bandang buto kaya medyo masakit ito. Akala nga namin yung pamubutas namin ay yung pambutas ng mga bata sa tenga. So ang gamit dyan ni ate ay malaking needle. Actually ang bilis lamang nito. Ang bilis at ang gaan ng kamay ni ate. Kaya naman halos wala kang mararamdaman. Ako naman ay nagpabutas sa dikit ng aking normal na butas ng tenga. Dalawa ang aking pinakabit. So, bali 3 na ang aking butas ng tenga. So, dyan daw, yung pangalawang binutas sa akin, sa aking kanan na tenga, ay medyo madugo nga daw, sabi ng aking asawa. So, namumula pa siya that time. O, diba? Ang ganda niya. O, diba? Isang labasan lang, ang dami na naming nagawa. Grabing anniversary date to. Uy! Kaya sa gustong maka-experience na ganito na may tattoo at piercing shop, try to visit Don Antonio Tattoo. Doon lang siya sa may Don Antonio. Nasa loob siya ng subdivision, mag-iwan lamang kayo ng inyong valid ID at maaari niyo naman tumbalikan paglabas. After ng aming service, ay pinicturan naman kami. Pinicturan yung mga piercing namin, pati na rin yung tattoo namin. Mabuti na lang na umuwi na kami ay hindi na umuulan. Yung plano namin sanang kainan ay hindi namin nakainan nung araw na yon. Kaya naman naisipan na lang naming umuwi at dun banda na lang sa amin kami naghanap ng makakainan. Dito kami sa may batasan dumaan. Grabe nga at dama mo na ang simoy ng Pasko sa kanilang street light. Grabe diba? Papatay-patay yan. Grabe no, sinadya talaga nila yan para sila yung mauna para sa pagdiwang ng Pasko. Uy, grabe ba? At dito namin naisipan kumain sa Pares Retiro. Mabuti na nga lang at open pa rin siya nung araw na yon. Akala namin ng asawa ko ay 24 hours itong bukas. At sila ay hanggang alas 12 lamang po. So, dito natapos ang aming anniversary date. Kung naghahanap talaga kayo ng masarap na parisan, dito sa Montalban or dyan sa area ninyo, maghanap kayo ng Pares Retiro. Marami kayong pagpipilian na pagkain na tiyak na magugustuhan ninyo. Ang favorite naming orderin dyan ay ang bone marrow na yan. Tatanong pa nga yung asawa ko kung nakaka-high blood nga ba yan. Kasi tabayan ng baka. Pero siguro, mas nakaka-high blood kung hindi natuloy yung aming date. Salamat sa panonood ng aming celebration ng aming first wedding anniversary. Kung may mga lugar kayo na napuntahan na sa aming vlog, don't forget to comment your experience. At kung may mga suggestion kayong lugar na magandang pag-datean, don't forget to tag us or comment down below. Thank you for watching and see you next vlog. Bye! Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next vlog.